Paano nga ba ayusin yung mga ganito? Yung parang wala ng fluid, pero ang totoo meron pa yan. Pero yung nasa loob niya na piston, ibig sabihin niya hindi na bumabalik. Good day mga ka-project. Yan, samahan niyo ulit ako sa isa pa nating bike tutorial video para sa gagawin nating bike ngayon. At ang sira lang niya yun yung lever. Lever nitong Shimano MT200 non-series. Ito guys, mapapansin nyo, ayan, parang wala nang langis, wala nang oil. Ang nangyari dito, umistak yung piston niya sa loob. Dahil chinek ko na yung piston niya sa caliper, wala. Okay, ito ang may problema sa kanya. Ayan, mapapansin naman natin talagang hindi nabalik yung may spring siya dito sa loob. At yun ang ating gagawin, pero dito nakita ko hindi na siya pwedeng kalasin dahil naka-stock na kinalawang. Kaya palitan natin siya ng bagong ito nung may tornilyo na to, tapos yung piston at saka yung lock nito. Bali kukuha na lang tayo ng sa mga pinaglumaan natin na brake na Shimano rin, pero yung MT200 na nasa combo. Nakakita ko dito sa akin na meron ako. Kaya yun na lang gagawin ko. Kinalas ko lang siya tapos lalagay ko na lang dito. Alisin muna natin to. Samahan nyo ko. Let's go! Ito guys yung ating kinalas dun sa luma natin na brake lever na may combo. Kasamang shifter siya na Shimano rin. At ito yung ipasok dito sa ating non-series na MT200. Yan, ito yung ilalagay natin. So ayan guys, ito yung tools na ginagamit natin dito sa part na to. Dito sa may tornilyo. May allen na tools na to. Pero dito, lost thread na siya. Yan, dahil kinalawang. Yan, gagawin natin dyan. Pilitin na lang natin alis. Dahil papalitan naman natin siya nung ating nakuha dun sa ating lumang Shimano na brake. Subukan natin itong mga tools na to. Kailangan masungkot lang natin si clip. Yun. Ganun lang. Natulak ko yung C-clip niya guys ito. Kaya madali nahila. Kaya mahalaga rin pala yung may ganitong tools. Napakalaking tulong. So ayan. Paano natin maikot yan? Gamitan na lang natin ito ng pliers or pag hindi kinaya, vice grip. Ikot lang natin, papasok para mahugot natin ito. So ayan, halas na natin. So pwede pa rin natin gamitin to. Kakaigi pa naman yung ating ganito dahil ayos pa yung alin niya dito kaya okay pa yun. So pagkatapos dito, ito naman ang bubuksan natin. Ito. Para matulak natin yung piston at saka yung spring dito. Ito, pwede tayong gumamit ng katala or ng 8mm na open wrench. Sa natin. Madali lang ito itulak guys. Dahil yung may butas. Tapos gamitan lang natin ng maliit na alin. So ayan, may oil pa to. Kaya mamaya maglalagay lang tayo dito ng oil sa kanyang body. Yung tools na ginagamit natin dito, ito rin ang pasuot natin dito. Kasyang-kasya to. Medyo may katigasan to kaya tulak lang natin. Ayan. Ayun. So ito guys, mukha pa siyang okay pero hindi na siya bumabalik na maayos sa loob kaya palitin na to. Lilinisin lang muna natin to ng WD-40 tapos saka natin lagay yung ating bagong kinuha na pamalit. Okay, spray na natin to. Yan, okay na. Ito na yung ating pamalit, yung ating nakuha doon sa gawin natin, lagyan lang natin ng oil. Pasok natin. Ang nauuna yung spring palagi. Magkamali kayo ng lagay. Okay. Tapos ito yung kasamahan niya. Pero bago natin lagay ito, subukan muna natin kung hindi nasa sumasabit itong ating bagong piston. Gamitan lang ulit natin ng pantulak na ganito. Ng kasa. Ito, 5mm na alin to. Pero pasok. Ayan, bumabalik. Ibig sabihin, goods yung ating piston. Ayos. So ngayon, pwede na natin ilagay itong ating lock. Ito yung pwesto niya. Yung C-clip sa labas, ipitin na natin ito. Ang panlock. Para pagpasok, dire-diretso ng lock.
tutulak natin tong ano, ito, para matulak yung piston. Dahil yung piston, itutulak palabas ng ating C-clip, kaya dapat malagay muna natin yung lock. Yan, bumitaw. Medyo may hirap-hirap pagka wala tayong itong clippers, kaya dapat meron tayo nito. Yun, okay. Yun na, pumasok na. Pero parang hindi pa ganun ka. Okay, yan. Ayos. Tapos malalaman natin pag tinulak uli natin. O, yan. Ayos na. So, dito na tayo. Paano natin nalagay dito? Napakadali lang ito, guys. Ganito lang. Tututok lang natin sa butas. Yan na. Yung alin, yan na natin doon sa butas. Tapos yan. Ikot na natin. Kaya lang, sama na tong aling ko. Kaya, kailangan baligtad din natin. So, yan guys, malapit na. Kung mapapasin nyo sa mga MT200, lalo na sa mga ng series, yan. Madalas kalawangin to. Yan, dahil purong bakal siya guys. Tsaka yung mga part dito. Kaya yan, bilis niyang kalawangin. So, ang ginagawa na lang na iba, lever boot para maging maayos tingnan. Play natin, no? Di ba? Ayos na ulit. Tapos, balik na lang natin yung hose. Di ba? Dito kailangan mahigpit para hindi lumabas tong hose. So next, lalagay na tayo ng oil dito. So yan, yung madaling paglalagay lang gagawin natin. Yung pa-bleed, yung ginagamitan natin ng syringe. So dito pag maglalagay tayo ng oil sa gantong mga lever, kailangan nakatuwid dyan. So, luwagan natin to. Tapos taas natin. Yan, yan. Plasin lang natin itong cover ng lagay ng oil. So yan guys, lagyan na natin si man oil. Try natin muna magpa-burp kung gagana dito. Yan guys, ayaw, hindi siya napasok. Walang bulang lumalabas. So, gagawin natin kapag ganyan, inject tayo. Pero iwan na natin yung oil na ganyan sadya sa ibabaw para yung air na lang yung lalabas. Sa mga MT200, ito yung minamadali kong mag-bleed dahil napakabilis lang niyang i-bleed. Hindi ko nadaanan ng oil, ito yung bukasan niya. Gamit lang ang 3mm na allen. So, yung rubber, tabi natin. So yan guys, ito yung syringe na ginagamit ko pang-bleed. Pagka mag-i-inject na tayo, pasok lang natin tong hose na maliit dito sa butas niya. So yan. Tapos luwagan lang natin tong yung lock. So yan. Luwag na yan. Tapos dito naman dapat pagka tinutulak na natin yung syringe, pinapasok natin yung oil, may mga bulang lalabas dyan dapat. Tapos kapag tumigil na, ibig sabihin puno na yan. Guys, kapag wala nang bumubula, ibig sabihin puno na yan. Tapos na natin i-bleed, sarado muna natin itong lock. Tapos saka natin magutin. Alisin na natin itong ating panel, nilagyan natin ng oil. Tapos balik lang natin sa tama niyang posisyon. Okay, yun, okay na. Kung mapapansin nyo, hindi ko binago yung ng piston yan. Yan sa may brake pad. Dahil okay naman siya, naka-open, may space. Pero kung magbi-bleed kayo tapos yan nakadikit, mas maganda, itulak nyo muna. Ipasok nyo yung mga piston, tsaka nyo i-bleed para mas maganda yung space ng sa rotor. Okay. Ayan. Ayos na ulit guys, oh. Parang bago na ulit. Di ba? Nakatipid tayo dito dahil hindi na tayo umorder ng mga pyesa. Gumamit na lang tayo ng mga second hand. So ayan mga ka-project, another video tutorial na naman tayo na natapos. Sana ay meron kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe na rin at i-hit na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating bike tutorial video. Yan, maraming salamat sa patuloy na sumusuporta at nanonood. Sana huwag kayong magsasawa. Dahil kung paminsan-minsan na lang tayo makapag-upload ngayon. So yan,
Maraming salamat. Hanggang sa muli. Ride safe. Peace on!